Na-heartbroken ka na ba? Ako po ay na-heartbroken na. Ikaw na-heartbroken ka na? Oo. Akin? Hindi. Oh. Hindi naman binroke yung heart. Talaga? Ako, Daddy. Naalala mo kwento ko sa'yo yung first love ko. Na-broken hearted ako. Ang storya kasi noon, 10 years ko siyang, ito, yung pangalan na ito, itago natin siya sa pangalang Diego. Si Diego, 10 years ko siyang minamahal. Tapos, talagang first love ko siya. Ay, may ganun ba? First love ko ba? Hindi ko alam. Basta, dun lang ako tinamahan ng todo. Kaso, itong si Diego, hindi ako kayang mahalin. Kumbaga, na-witness ko itong si Diego na nagkaroon ng relasyon with different people, nagkaroon siya ng mga girlfriends. Pero bakit hindi ako? Sakit, sobrang sakit. Ang sakit pala nang hindi ka minamahal. Nang mahal. Pero syempre, iba na ngayon. Kita mo Daddy So, ano yung mga examples ng heartaches? So, sige, isip tayo Marami kasi po kaming mga kwentong alam bilang mga doctors po kami and we are doing counseling din. So, pero mga kaso akong nahawakan na true to life na patients who will be crying in front of me kasi talagang masakit ang kanilang damdamin. So, yung storya ng mag-asawa na kahit anong gawin nila hindi sila magkaintindihan. Mayroong ganong istorya. Ano pa yung mga istorya? Baka mayroong kang alam tungkol sa iba pa, Dad. Yung magulang, tsaka Yes. mga ganong stories. Oo. At mga true to life na magulang-anak stories. Magulang who thinks na hindi sila naiintindihan ng kanilang mga anak. And vice versa. Anak din who thinks na hindi naman ako nagigets si Mami at Daddy. At yung isang panggalingan ng heartache at sarili. Yung harapin mo yung sarili mo tapos mahalin mo siya. Pero hindi mo siya magawang mahalin. Kasi for some reason, hate mo siya. Hindi yun yung ideal mong pagkatao na nakuha mo. Or yung nagkaroon ka ng maraming pagkakamali at hindi mo mapatawad yung iyong sarili. Ito po yung mga examples po ng tinatawag nating mga imperfect love. Pero Daddy, how about let's share to them what we've learned lately about our personal journey. Daddy, tayo ba perfect ang pagmamahalan natin sa isa't isa? Hindi. Siyempre hindi. Hindi. Do you ever think na we will be able to complete each other? Hindi rin. Mayroon bang di ba? Mayroon pa pag nakita mo, ikaw na ang hinahanap ng buhay. So, yun. Tapos, Mali. Hindi. Nahanap, siyempre. Pero I mean, parang all or nothing kasi yung mga lyrics, mga ganong kanta. So, pagka masyado tayong na-hook dun sa mga ganong kanta, tumataas yung expectation natin. Unrealistic kasi yun. Kumaga, may times na hindi ma-fulfill ng wife or husband yung expectation ng isa. So, kasi tayo perfect eh. yes. Dun papasok yung understanding, unconditional love. Will you ever say to the whole world na perfect yung love mo para sa anak mo? Hindi. Si Lord lang ang may perfect love para sa atin. And sa kanya lalo. And now we are faced with the reality that our love will never be enough. So how will we ever be enough? I think a lot of relationships suffer because we try to fill in ourselves with the love of others. Mag-aaway kami because I expect him to fill in what's missing in me and for him to expect himself to be filled in by my love. However, we find ourselves incomplete, always incomplete, kulang parati. Whether it be husband, wife, magulang, anak, anak, magulang, friends, or whatever relationship there is, it will always be kulang because we are all kulang. Pero dito papasok yung kagandahan ng we believe in someone who truly, deeply, madly, frustratingly loving us from the beginning to the very end. And in fact, yung heart niya duguan, waiting for us to come. He even died on the cross. And how hard it is na even after dying on the cross, wala pa rin siyang natatanggap
na pagmamahal mula sa mga minamahal niya. How many times are we crucifying this person who has always been waiting, loving, forgiving, waiting to bless us? And ang ganda rin nung example, di ba, ng Sacred Heart na ang pure love, ito yung legit na walang hinihinging kapalit. Na totoo tayong mga humans, pag may ginawang mabuti sa akin, mabuti yan sa akin, gagawin ko rin siya ng mabuti. Pag masama yan sa akin, tsaka we have Jesus who loves us from time immemorial to eternity. Ang ganda po ng kanyang example kasi dahil ang kanyang puso, hindi niya itinago na sinaktan natin siya. Hindi siya yung tipo ng, hindi, wala na yun, wala kang ginawang masama na sa akin. Okay na yun. Ayun, he confronts us with the truth that indeed we have hurt him. Sinasabi niya, nasaktan ako. And in fact, nasasaktan ako even till now. Showing to us his bleeding heart. He confronts us with the truth kasi kailangan nating matutunan yung katotohanan ng pagkakapanakit natin sa kanya para makuha natin kung gaano tayo kamahal. Kung perfect ka ba, malalaman mong super mahal ka. Perfect naman ako eh. Deserve kong maging mamahalin mo at perfect ako. Hindi mo na ma-realize, hindi na natin ma-realize kung lahat tayo perfect. The times that I realized na mahal nga ako ng asawa ko is during those times when I am unlovable and yet He stayed. Those are the times. Yung message ni Jesus pala sa Sacred Heart. And that is, mahal ka, mabuti ka, masama ka, mabait ka o hindi, perfect ka, nagkamali ka, ano man ang estado ng buhay mo, mahal ka niya. Hindi ka niya tinitignan base dun sa record ng mali mo. Minamahal ka niya dahil ikaw ay ng ibang dahilan. Sabi nga ni St. Augustine, Mami, our hearts are restless until it rests in you. So, si Lord yung mag-feel ng heart natin. Pag-feel natin yan ng mga negative thoughts, emotions, worldly things will never be, nagkakaroon pa rin ng void na si Lord sana yung dapat yung mag-feel. Thank you, Daddy, for that sharing. Kayo ba ay feeling nasaktan, pinagdadaanan, feeling na may problema sa mga relationships, feeling nagkakasakit because of their broken heart, and you need someone to talk to? Nandito po si Doc Brian, Doc Cat, to listen to you. You can book us and click our message button, click on our links, so you can book a friend doctor, no? We are here to listen. Book your consultation with us, and we hope to support you, to be an extension of your family. Dahil dito sa tahanan ni Maria, hindi lahat ng gamot ay nasa butika. So with that, let's end with a prayer. Let's put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for all the love that you're continually giving us, even though we don't deserve it. Fill up the crevices in our hearts with your love, so that we may become whole and complete as you have planned for us. We ask this in the name of Jesus, our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Again, muli, kapag kailangan niyo po ng makikinig dahil masakit po ang inyong puso at damdamin, kapag ang inyong po ang katawan ay nagre-react na po dahil sa mga problema na tila napakabigat na pong pasanin, nandito po kami to offer our ears for counseling, and kasama po, kami po ay holistic, no? Medical, psycho-social, spiritual advice, or you just want someone to listen to you, come to tahanan ni Maria. Thank you. Thank you po.